Hello, kamusta? May napansin ka na ba? Habang mas hinahabol mo ang isang tao, mas parang lumalayo siya. Habang mas madalas kang magparamdam, mas parang nagiging normal na lang ang presensya mo sa buhay niya. At ang masakit pa minsan, kapag ikaw ang laging unang nagme-message, unang nangangamusta, unang sumusuyo, parang ikaw pa ang mas kinakabahan kung sasagutin ka ba o hindi. Kung naranasan mo na yan, hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang dumadaan sa sitwasyong ganyan. Maparelasyon man, dating, pagkakaibigan, o kahit sa mga taong mahalaga sa atin. Minsan, iniisip natin na mas maraming effort, mas maraming atensyon, mas maraming pagpapakita ng pagmamahal ang solusyon. Pero nakakagulat dahil kadalasan, kabaligtaran ang nangyayari. Kaya kung pakiramdam mo ay parang ikaw na lang ang laging humahabol. Kung pakiramdam mo ay hindi ka na gaanong pinapahalagahan gaya ng dati, o kung gusto mong malaman kung paano maging mas kaakit-akit ng hindi namimilit, pag-uusapan natin iyan ngayon. At may isang bagay na kailangan mong maintindihan agad. Ang hindi pagparamdam ay hindi laro. Hindi ito tungkol sa pagpapahirap sa isang tao. Hindi ito tungkol sa pagpapaselos o pagmamanipula. Ang tunay na dahilan kung bakit minsan kailangan mong tumahimik at umatras ng kaunti ay para maalala mo rin ang sarili mong halaga. Kasi aminin natin, kapag nasanay tayong laging available, minsan nakakalimutan nating may sarili rin tayong buhay. Unti-unti nating iniikot ang mundo natin sa isang tao hanggang sa dumating ang punto na ang mood natin ay nakadepende na sa reply niya. Nag-online ba siya? Nag-react ba siya? Nakita ba niya ang story mo? Nag-message ba siya? At kapag hindi niya ginawa ang mga bagay na iyon, para bang nababawasan ang saya ng buong araw natin? Pero isipin mo ito, kung ang isang halaman ay didiligan mo bawat 5 minuto, hindi iyon mas lalong lalago, posible pang mabulok. Ganon din minsan sa relasyon. May mga pagkakataon na ang sobrang presensya ay nagiging dahilan para hindi na makita ng tao ang tunay mong halaga. Dahil ang tao, natural na na-appreciate ang isang bagay kapag may espasyo siyang maramdaman ang kawalan nito. At dito pumapasok ang unang mahalagang hakbang. Kapag tumigil kang magparamdam, huwag mong gamitin ang katahimikan para bantayan siya. Ito ang pagkakamaling ginagawa ng marami. Sasabihin nila, hindi na ako magme-message. Pero kada 5 minuto, chine-check naman ang profile. Kada oras, tinitingnan kong online. Kada araw, hinihintay kung sino ang unang gagalaw. Hindi iyan tunay na pag-atras. Nandun pa rin ang isip mo. Nandun pa rin ang emosyon mo. Nandun ka pa rin, kahit hindi ka lang nakikita. Ang tunay na hindi pagparamdam ay hindi lang pagkawala sa chat. Ito ay pagbabalik ng focus sa sarili mong buhay. Balikan mo ang mga bagay na dati mong ginagawa bago mo siya gawing sentro ng mundo mo. Maglakad ka, mag-exercise, makipagkwentuhan sa mga kaibigan, mag-aral ng bagong skill, magtrabaho ng mas maayos, magkaroon ng mga plano na hindi umiikot sa kanya. Alam mo kung bakit mahalaga ito? Dahil ang confidence ay hindi nanggagaling sa atensyon ng ibang tao. Nanggagaling ito sa pakiramdam na kumpleto ka kahit wala silang validation. At iyon ang klase ng enerhiya na napapansin ng mga tao. Hindi iyong taong desperadong naghahanap ng pansin, kundi iyong taong payapa kahit hindi siya pinapansin. May isang kwento akong naalala. May isang lalaki na halos araw-araw nagme-message sa babaeng gusto niya. Good morning. Kumain ka na ba? Ingat ka. Good night. Halos walang palya. Noong una masaya ang babae. Pero kalaunan, naging normal na lang yon. Parang alarm clock. Expected. Wala ng excitement. Wala ng curiosity. Isang araw, hindi dahil galit siya, kundi dahil napagod na siyang pilitin ang mga bagay, nagdesisyon siyang mag-focus muna sa sarili niya. Hindi siya nagtampo. Hindi siya nagparinig. Hindi siya nag-post ng kung ano-anong drama. Tahimik lang. Nagtrabaho. Nag-gym. Nakipagkita sa mga kaibigan. Nag-enjoy sa sarili niyang buhay. And alam mo kung ano ko ang nangyari? Pagkaraan ng ilang panahon, ang babae ang nagsimulang magtanong, busy ka ba? Kamusta ka na? Parang hindi ka na nagpapakita, ah. Hindi dahil may magic. Hindi dahil may sikreto. Kundi dahil ngayon, may pagkakataon na ang babae na mapansin ang pagkawala niya. May espasyo para maramdaman ang kawalan. At iyan ang bagay na hindi mangyayari kung araw-araw kang nakadikit. May isa pang mahalagang bagay na dapat mong tandaan. Kapag hindi ka nagparamdam, huwag mong gawing countdown ang bawat araw. Maraming tao ang ganito. Day 1, walang message. Day 2, wala pa rin. Day 3, kinakabahan na. Day 4, gusto nang bumigay.
Day 5, nag-send na ng hi. Tapos kapag hindi pa rin ni-replyan, mas masakit. Bakit? Dahil ang intensyon nila ay hindi talaga mag-focus sa sarili. Ang intensyon nila ay pilitin ang kabilang tao na habulin sila. At kapag hindi nangyari, nadidismaya sila. Ang tamang mindset ay iba. Hindi mo kontrolado kung mamimiss ka niya. Hindi mo kontrolado kung hahanapin ka niya. Hindi mo kontrolado kung magme-message siya. Ang kontrolado mo ay kung paano mo ginagamit ang oras at enerhiya mo. At kapag doon ka nakatutok, may kakaibang kapayapaan na dumarating. Hindi mo na kailangang hulaan ang iniisip niya. Hindi mo na kailangang maghabol ng sagot. Hindi mo na kailangang pilitin ang koneksyon. Dahil alam mong kung mahalaga ka sa isang tao, gagawa rin siya ng paraan. At kung hindi man, hindi ibig sabihin noon na wala kang halaga. Ibig sabihin lang, may mga bagay na hindi talaga para sa atin kahit gaano pa natin kagusto. Minsan kasi, ang pinakamalaking pagkakamali ay hindi ang pagkawala ng isang tao, kundi ang pagkawala natin sa sarili habang sinusubukan nating hawakan siya. At kapag nangyari iyon, doon nagsisimula ang tunay na sakit. Kaya kapag pinili mong huwag magparamdam, siguraduhin mong hindi ito pagtakas. Siguraduhin mong hindi ito pagsusugal sa emosyon ng ibang tao. Gawin mo ito bilang paraan para muling makita ang sarili mong halaga, ang sarili mong direksyon, at ang sarili mong kapayapaan. May isang bagay na madalas hindi napapansin ng karamihan. Akala natin, kapag hindi tayo pinapansin ng isang tao, kailangan nating dagdagan ang effort. Kapag malamig siya, mas dapat tayong maging mainit. Kapag tahimik siya, mas dapat tayong magsalita. Kapag lumalayo siya, mas dapat tayong lumapit. Pero minsan ang paulit-ulit na paglapit ay parang pagkatok sa pintuang matagal nang nakasara. Habang mas malakas ang katok mo, mas napapagod ka lang. At ito ang dahilan kung bakit mahalagang matutunan ang isang simpleng bagay. Hayaang magsalita ang katahimikan. Hindi lahat ng bagay kailangang habulin ng paliwanag. Hindi lahat ng pagbabago ng ugali kailangang habulin ng tanong. Minsan, ang sagot ay nasa ginagawa ng tao, hindi sa mga salitang sinasabi niya. Kapag interesado ang isang tao, hindi mo kailangang kumbinsihin siyang kausapin ka. Kapag mahalaga ka sa kanya, hindi mo kailangang paalalahanan siyang nandyan ka. Kapag gusto kanyang makasama, kusa siyang gagawa ng paraan. Oo, may mga tao talagang busy. May mga pagkakataong maraming problema. May mga panahon na kailangan nilang mapag-isa. Pero tandaan mo ito, ang pagiging busy ay hindi dahilan para mawala ang respeto. Ang pagiging pagod ay hindi dahilan para mawala ang konsiderasyon. At ang pagiging occupied ay hindi dahilan para makalimutan ang taong mahalaga. Kaya kapag tumigil ka sa pagparamdam, huwag mo agad punan ang bawat katahimikan ng mga dahilan para sa kanya. Minsan kasi, tayo mismo ang gumagawa ng kwento para hindi tayo masaktan. Siguro busy lang. Siguro marami lang iniisip. Siguro nahihiya lang. Siguro hindi lang niya nakita. Hanggang sa umabot ng ilang linggo o buwan na puro siguro na lang ang hawak natin. Samantalang ang totoo, ang malinaw na aksyon ay mas mahalaga kaysa sa 1,000 posibilidad. At dito pumapatot ang isang mahalagang pagbabago ng pananaw. Kapag hindi ka nagparamdam, huwag mo itong isipin bilang pagkawala ng isang tao. Isipin mo itong pagkakataon para makita kung sino talaga ang may gustong manatili. Parang ilaw sa isang madilim na kwarto. Kapag pinatay mo ang lahat ng ingay at lahat ng pilit na effort, mas malinaw mong makikita kung sino ang kusang lalapit. At alam mo kung ano ang nakakatuwa. Kapag tumigil kang habulin ang atensyon ng iba, mas marami kang oras para buuin ang sarili mong buhay. Bigla mong mapapansin na may mga bagay ka palang napabayaan. Mga pangarap na ipinagpaliban, mga hobby na nakalimutan. Mga kaibigan na hindi mo na gaanong nakakausap, mga pagkakataong hindi mo napapansin dahil sobrang nakatutok ka sa isang tao. May kilala akong babae na halos araw-araw umiiyak dahil sa isang lalaking hindi makapagdesisyon kung gusto ba talaga siya o hindi. Minsan sweet, minsan malamig, minsan present, minsan nawawala. Para siyang nakasakay sa roller coaster na hindi niya naman gustong sakyan. At ang nakakalungkot, habang abala siya sa paghihintay ng mensahe ng lalaking iyon, unti-unti niyang nakakalimutan ang sarili niya. Hindi na siya masyadong lumalabas. Hindi na siya masaya sa mga dati niyang ginagawa. Parang ang buong mundo niya ay nakatali sa mood ng isang tao. Isang araw napagod siya. Hindi sa lalaki, kundi sa sarili niyang paulit-ulit na cycle. Doon niya napagtanto na kailangan niyang bumalik sa sarili. Unti-unti siyang tumigil sa paghabol. Hindi para parusahan ng lalaki. Hindi para magselos ito. Kundi para iligtas ang sarili niyang kapayapaan. Pagkaraan ng ilang buwan, nagbago ang buhay niya. Hindi dahil bumalik ang lalaki, kundi dahil bumalik ang dating siya. Mas masaya, mas magaan,
Mas buo. No, alam mo kung naman ano ang magandang parte. Noong hindi na niya hinahanap ang validation ng ibang tao, dun siya naging mas attractive. Hindi lang sa mga posibleng partner, kundi sa buhay mismo. Dahil may kakaibang dating ang taong alam ang halaga niya. Hindi siya maingay. Hindi siya nagyayabang. Hindi siya nagpapa-impress. Pero ramdam mong hindi siya basta-basta nawawala sa sarili. At yan ang isa sa mga pinakamalaking benepisyo kapag natutunan mong huwag magparamdam sa tamang paraan. Hindi lang ibang tao ang natututo na pahalagahan ka. Ikaw mismo ang natututong pahalagahan ang sarili mo. May isa pang bagay na dapat maintindihan. Kapag hindi ka nagparamdam, huwag mong punuin ang social media ng mga patama. Alam mo na iyon. Yung tipong bawat post may nakatagong mensahe. Bawat quote may pinatatamaan. Bawat story may gustong pagsilusin. Sa totoo lang, karamihan ng tao ay agad itong napapansin. At imbis na magmukha kang kalmado at may kontrol, nagmumukha kang naghahanap pa rin ng reaksyon. Ang tunay na lakas ay tahimik. Hindi mo kailangang ipakita sa lahat na okay ka. Hindi mo kailangang patunayan sa lahat na masaya ka. Hindi mo kailangang mag-report ng bawat galaw mo. Kapag masaya ka, maging masaya ka. Kapag lumalago ka, hayaan mong makita iyon ng resulta, hindi ng mga anunsyo. Parang puno. Hindi naman araw-araw sinasabi ng puno na lumalaki siya. Pero pagbalik mo makalipas ang ilang panahon, kitang-kita mo ang pagbabago. Ganon din dapat minsan ang personal growth. Tahimik. Totoo. At hindi nakadepende sa palakpak ng ibang tao. Habang mas natututunan mong mamuhay nang hindi naghihintay ng approval, mas nagiging malaya ka. Mas hindi ka natitinag ng scene zone. Mas hindi ka nasisira ng late reply. Mas hindi ka nababahala sa mga bagay na dati ay sumisira ng buong araw mo. At kapag dumating ka sa puntong iyon, may kakaibang confidence na nabubuo. Hindi iyong confidence na maingay. Hindi iyong confidence na mayabang. Kundi iyong confidence na nagsasabing, masaya akong kasama ka, pero hindi nakasalalay sa iyo ang kaligayahan ko. At iyon ang isa sa pinakamalakas na posisyon na maaari mong marating sa anumang relasyon. Dahil kapag hindi ka desperadong manatili ang isang tao, mas nagiging totoo ang bawat koneksyon. Mas nagiging malinaw kung sino ang nandyan dahil gusto ka nila. At sino ang nandyan dahil ikaw lang ang laging nagbibigay ng effort. At doon nagsisimulang magbago ang paraan ng pagtingin mo sa sarili, sa relasyon, at sa tunay na kahulugan ng pagpapahalaga. May kakaibang katahimikan na dumarating kapag tumigil ka ng maghabol. Noong una, medyo mahirap. Parang may bahagi ng araw mo na nawawala. Sanay kang tumingin sa cellphone. Sanay kang maghintay ng notification. Sanay kang mag-isip kung ano ang sasabihin mo para mapansin ka. Pero habang tumatagal, may isang bagay kang unti-unting natutuklasan. Hindi pala lahat ng katahimikan ay malungkot. May mga katahimikan na nagpapagaling. May mga katahimikan na nagtuturo. May mga katahimikan na nagpapaalala kung sino ka bago ka naging sobrang abala sa paghahabol ng atensyon ng ibang tao. At doon mo maiintindihan na ang tunay na layunin ng hindi pagparamdam ay hindi para may bumalik. Ang tunay na layunin nito ay para makabalik ka sa sarili mo. Napakaraming tao ang gumugugol ng taon ng buhay nila sa paghihintay. Naghihintay ng mensahe, naghihintay ng tawag, naghihintay ng paliwanag, naghihintay ng closure, naghihintay ng taong baka hindi naman talaga darating. At habang naghihintay sila, lumilipas ang mga araw na dapat sana ay ginagamit nila para mabuhay. Isipin mo ito. Kung may isang bus na hindi dumarating sa terminal, gaano katagal ka maghihintay? 1 oras? 2 oras? Maghapon? May punto na kailangan mong tanggapin na baka hindi iyon ang bus na para sa iyo. At sa halip na manatili roon habang pagod at frustrado, kailangan mong tumayo at hanapin ang susunod na direksyon. Ganon din sa mga relasyon at koneksyon sa buhay. May mga taong darating. May mga taong aalis. May mga taong mangangako pero hindi tutupad. May mga taong magsasabing mahal ka nila pero hindi ipapakita sa gawa. At may mga taong tahimik na mamahalin ka ng totoo nang hindi mo kailangang habulin. Kapag natutunan mong huwag magparamdam, mas nagiging malinaw ang pagkakaiba ng mga taong iyon. Hindi dahil nagbago sila, kundi dahil tumigil ka ng takpan ang realidad gamit ang sarili mong effort. Minsan kasi tayo mismo ang nagdadala ng buong relasyon. Tayo ang unang nagme-message. Tayo ang unang nangangamusta. Tayo ang laging nag-a-adjust. Tayo ang laging umiintindi. Tayo ang laging nagbibigay. At dahil hindi tayo tumitigil, hindi natin nakikita kung gaano kabigat ang binubuhat natin. Pero kapag huminto tayo sandali, doon lumalabas ang katotohanan. Doon natin nakikita kung may lalakad ba papunta sa atin. O tayo lang pala ang gumagalaw buong panahon. At kahit masakit minsan ang sagot, mas mabuti ang malinaw na katotohanan kaysa sa magandang ilusyon. Dahil ang katotohanan, kahit masakit,
may kakayahang palayain ka. Samantalang ang ilusyon, kahit masarap paniwalaan, may kakayahang ikulong ka. May isang matandang kasabihan na nagsasabing hindi mo kailangang habulin ang mga bagay na tunay na para sa iyo. Hindi ibig sabihin nito na wala kang gagawing effort. Hindi ibig sabihin nito na magiging passive ka na lang. Ang ibig sabihin nito, hindi mo kailangang isuko ang dignidad mo para lang mapanatili ang isang koneksyon. Hindi mo kailangang paulit-ulit na patunayan ang halaga mo. Hindi mo kailangang magmakaawa para sa atensyon. Hindi mo kailangang bawasan ang sarili mo para lang may manatili. Kapag may taong nakaka-appreciate sa presensya mo, mararamdaman mo yon. Kapag may taong gusto kang makasama, makikita mo iyon. Kapag may taong pinahahalagahan ka, hindi mo kailangang hulaan araw-araw. Oo, hindi perpekto ang kahit anong relasyon. Oo, may misunderstanding. Oo, may mga panahon ng katahimikan. Pero may malaking pagkakaiba ang pansamantalang distansya at tuluyang kawalan ng effort. At habang mas natututo kang respetuhin ang sarili mong oras, emosyon at enerhiya, mas nagiging malinaw sa iyo ang pagkakaibang iyon. Alam mo kung ano ang isa sa pinakamagandang pakiramdam? Yung makatulog ka sa gabi nang hindi nag-overthink. Hindi dahil nakuha mo ang gusto mo, kundi dahil alam mong ginawa mo ang tama para sa sarili mo. Hindi mo pinilit ang hindi sigurado. Hindi mo hinabol ang ayaw tumakbo kasama mo. Hindi mo isinugal ang kapayapaan mo para lang sa pansamantalang atensyon. At kapag umabot ka sa puntong iyon, may bagong uri ng kalayaan na mabubuo sa loob mo. Kalayaang hindi nakasalalay sa presensya ng ibang tao. Kalayaang hindi nakadepende sa reply. Kalayaang hindi nawawala kapag may umalis. Dahil alam mo na ang halaga mo. At kapag alam mo ang halaga mo, hindi mo na kailangang sigawan ang mundo para mapansin. Hindi mo na kailangang magpakitang gilas. Hindi mo na kailangang maghabol. Ang taong may tunay na kumpiyansa sa sarili ay parang ilaw. Hindi nito kailangang magsabi na maliwanag siya. Kita iyon ng lahat. Kaya kung may isang bagay kang dapat tandaan mula sa usapang ito, ito iyon. Kapag hindi ka nagparamdam, gawin mo ito hindi bilang taktika para kontrolin ang damdamin ng iba. Gawin mo ito bilang regalo sa sarili mo. Regalo ng espasyo. Regalo ng kapayapaan. Regalo ng pagkakataong maalala kung sino ka kapag wala kang hinahabol. At kung may bumalik, mas mabuti. Kung may maghanap sa'yo, maganda. Kung may maka-appreciate sa halaga mo, malaking biyaya. Pero kung wala man sa mga iyon ang mangyari, hindi pa rin talo. Dahil sa proseso, natagpuan mo ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa atensyon ng kahit sino. Natagpuan mo ang sarili mo, at kapag nasa iyo na ang bagay na iyon, hindi madaling maagaw ng kahit sino. Kaya kaibigan, huwag matakot sa katahimikan, huwag matakot kapag hindi ka muna nagpaparamdam. Minsan, sa mga sandaling tahimik ang mundo, doon natin naririnig ang pinakamahalagang boses, ang boses na nagpapaalala na sapat ka, may halaga ka, at hindi mo kailangang habulin ang sino mang hindi marunong magpahalaga sa presensya mo. Kung may bahagi ng video na ito na nakarelate ka, isulat mo sa comments ang iyong karanasan. Baka ang kwento mo ang makatulong sa ibang taong dumadaan sa parehong sitwasyon ngayon. At kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang usapang tungkol sa relasyon, self-worth, personal growth, at mga aral sa buhay na makakatulong sa atin na maging mas matatag, mas matalino, at mas payapa. Hanggang sa muli, alagaan mo ang sarili mo. Tandaan mo, hindi mo kailangang habulin ang lahat ng lumalayo. Minsan, ang pinakamagandang hakbang ay huminto, huminga, at hayaan ang buhay na ipakita kung sino talaga ang handang manatili. At sa bawat araw na pinipili mong pahalagahan ang sarili mo, mas lumalapit ka sa mga taong tunay na magpapahalaga sa iyo. Magpatuloy ka lang, ang pinakamagandang bahagi ng buhay mo ay maaaring nasa harapan mo pa.